Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Blunt Force Trauma na napalabas noong 2015. Ito ay patungkol sa isang nerd na parating nabubuli hanggang sa magbago ito at siya na ngayon ang tinaguriang city's deadliest shooter ng isang underground dulang. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula sa isang karamihan ng mga tao ang nagtitipon sa paligid ng isang bilog na arena. Habang ang mga manunood ay naglalagay ng kanilang mga pusta, nagsisimula ang dalawang tao na gumuhit ng dalawang bilog mula sa magkasalungat na mga bahagi ng board. Makikita ang dalawang lalaki na nakatayo sa gitna ng bilog na may suot na mga bulletproof jacket. Sa nakaka-excite na arena ng kompetisyon, ang layunin ay ilabas ang iyong mga kalaban mula sa ring kung saan ang tensyon ay ramdam. Ang aksyon ay hindi tumitigil sa buong laban, kaya't ito ay isang nakatutok sa puso na palabas. Ang pangwakas na layunin para sa mga manlalaro ay ang tamaan ng target ng kanilang kalaban ng may matalim na kahusayan upang sila ay lumipad palabas ng bilog at lumikha ng nakakabighaning 5 segundo na bilang. Ang kakaibang tensyon ay naramdaman habang naghihintay ang mga manlalaro sa signal mula sa referee. Sa gitna ng nakakakaba nilang laban, nakatutok ang pansin sa isang kahangahangang kalahok na may pangalang John. Binuksan niya ang kanyang sandata ng mabilisang kidlat at tinamaan ang jacket ng kanyang kalaban ng isang putok na nagbago ng takbo ng laban. Ang kanyang kalaban ay nahihirapang bumangon, ngunit sinamantala ni John ang pagkakataon, nagbigay ng desesibong siko na nagpapatibay sa kanyang tagumpay. Sunod na laban, ang palabas ay handa para sa isang kahangahangang laban sa pagitan ng isang matapang na kabataang babae, na kilala bilang Colt, at isang malalim na mapanahimik na kalaban. Pinatunayan ni Colt ang kanyang sarili bilang isang puwersang dapat katakutin, nagpaputok ng mabilis na sunod na 5 putok upang makuha ang kanyang nararapat na panalo. Si Colt ay lumalapit kay John na may hawak na premyo, nagsisimula ng isang malupit na pagtatagpo na magbabago ng kanilang mga buhay. Hindi kailanman nag-atubiling humarap sa hamon, nakipag-ugnayan si John kay Reggie, ang tagapag-organisa ng kaganapan, upang malaman ang higit patungkol sa misteryosong lalaki sa likod ng lahat, ang pangalang Sir Inger, ang pinakamahusay na duelistang may pangalan. Hindi siya nagbabago sa kanyang determinasyon. Si John ay lumalabas sa ring ng walang gasgas, subalit muling nagtagpo kay Colt. Ibinunyag ni Colt ang isang kahindik-hindik na pagsusuri sa kanila, na nagdudulot ng hindi inaasahang takbo ng kanilang usapan. May personal na sama ng loob siya kay Red, isang lalaking kakilala ni John. Lumalabas na may malalim na dahilan ang motibasyon ni Colt, at humihingi siya ng tulong kay John para hanapin ang taong ito. Isang kakaibang pangyayari ng kapalaran ang nagpapakita na si Red ay matatagpuan mismo sa bayan na kailangang puntahan ni John. Ngunit dahil wala siyang sasakyan, nagbigay ng kakaibang alok si Colt kay John, kung tutulungan niya siya sa kanyang misyon, ibibigay niya sa kanya ang sakay. Habang sila'y naglalakbay sa malayong lugar, unti-unti nang nawawala ang tensyon sa kanilang pagitan at napapalitan ng tapat na usapan. Bawat milya ay nagdadala sa kanila ng mas malapit sa kanilang destinasyon at sa pag-unawa sa isa't isa. Kinabukasan, dinala sila ng kanilang paglalakbay sa isang liblib na istasyon ng tren, kung saan naghihintay ang isa pang pagsubok ng kanilang kasanayan. Habang naghahanda si John para sa laban, nakikipag-ugnayan si Colt sa isang misteryosong individual na may pangalang Huey sa isang kriptikong pakikipag-usap. Si Colt ay nahihirapang itago ang kanyang tunay na layunin dahil may kakaibang bagay sa kanyang paghahanap para sa isang tao ang nakakakuha ng interes niya. Ngunit agad na natuklasan ni Huey ang katotohanan at ibinubunyag ang kakaibang lihim tungkol sa taong hinahanap ni Colt. Si John ay huminto ng sandali habang ang laban ay nagsisimula upang ayusin ang kanyang mga iniisip. Ang kanyang jacket ay bahagyang naaksayan ng isang maayos na pagpapaputok, ngunit bumabalik siya ng putok, na ipit ang 4 na sunod-sunod na malapitang mga saksakan upang kunin ang panalo. Ang atensyon ay pagkatapos ay umiikot kay Colt, na humaharap kay Huey sa isang matindiang hamon. Isang mapanganib na postahan ay inilatag, kung magtatagumpay si Colt, ipapakita ni Huey ang kinaroroonan na mahirap hanapin na si Red. Ngunit pumayag siya na gawin ang isang pribadong tungkulin sa pangyayaring mangyari ang masama sa kanya. Sa isang liko ng aksyon, ipinakita ni Colt ang kanyang kahangahangang kakayahan, nang walang kahirap-hirap na nagpapalabas ng 6 na mabilisang sunod-sunod na putok sa target ni Huey. Ang resulta ay tila hindi kapanipaniwala, at ang pundasyon ay naitatag na ngayon para sa isang pakikipagsapalaran na puno ng mga liko at nakakagulat na koalisyon. Sa madilim na hotel room, ang atmosfera ay pumuputok sa kuryosidad habang si Colt ay naglalim sa puso ng usapin. Tinatanong niya kung ano ang nagdulot ng maikling pag-aatubiling gawin ni John upang pigilan siya mula sa unang pagpresa ng baril.
Si John, na may bahid ng kahinaan, aminadong siya ay itinaboy ng isang hindi mapagpigil na pagnanasa na malaman ang pakiramdam ng epekto ng isang bala. Sa pagtagpo ng kanilang mga mata, unti-unti nang nabubuo ang isang hindi nasasabyang koneksyon. Sa bagong ilaw na hatid ng araw ng umaga sa kanilang paglalakbay, patuloy silang naglalakbay sa kanilang daan. Sa kanilang paglalakbay, napagtanto nilang hinahabol sila ng isang matindi at hindi nagpapakaliyang police cruiser. Sa isang nakatutok na laban ng habulan, sinusubukan ni Colt na lampasan ang mga opisyal ng batas, ngunit hindi mapigilan ang kanilang paghahabol. Nang sa wakas ay tumigil ang kanilang mapanganib na pangangahas, sila ay pinaalis ng puwersahang mula sa sasakyan, at natuklasan ang kanilang mga nakatagong armas. Sa loob ng ilang segundo, sila'y nakakapit na may posas at dinala kasama ang isang misteryosong lalaki. Habang nananatili si Colt sa sasakyan, isinama si John at ang ikatlong partido palabas, itinulak sa magkabilang bahagi ng isang malaking fountain, at iniutos na mag-engage sa isang laban ng buhay o kamatayan. Ang Meksikano, na kinakabahan at hindi sanay sa baril, ay nakikiusap na huwag siyang patayin sa papalapit na laban habang lumalalim ang kanyang desperasyon. Ngunit habang umuusad ang oras, nagpapasya si John ng maingat, inaalis ang baril at iniimobolisa ang mga pulis pati na rin ang takot na Meksikano sa napakabilis na oras. Sa kahangahangang paraan, iniwan niya ang isang opisyal na buhay, nananatili ang kanyang damdaming katarungan. Sa pagsasama nila ni Colt, iniligtas ni John ang babae mula sa kanyang mga tanikala, at nagtakas sila mula sa lugar. Nagsisikap si John na makakuha ng tulong medikal para sa kanyang mga sugat, ngunit hindi siya kailanman nag-aatubiling tuparin ang kanyang layunin para sa kompetisyon at hamon. Sa gabi, muli siyang lumabas sa ilalim ng ilaw, ngayon ay sa isang kaganapan na itinaguyod ni Reggie. Lumutang siya ng matagumpay, pinaigting ang kanyang pananampalataya na harapin si Sir Inger, ang pang-legendary na kalaban. Determinado na makalakom ng kinakailangang pondo para sa ultimate na laban na. Ito, hinahanap ni John ang kanyang mga kaibigan, na may hawak sa susi ng kanyang mga ambisyon sa pinansya. Ngunit para kay Colt, ang kanyang misyon ay umiikot sa isang nakakapanghinang kaganapan, habang natutunan niya ang katotohanan tungkol sa kapalaran ni Red. Sa harap ng bangkay ni Red, nilalabanan niya ang mabigat na katotohanan. Bagaman ang panahon ay unti-unting lumilipas ng mas mabilis, ang kanilang mga landas ay unti-unting nagkakasama muli. Si John ay matibay sa kanyang paghahangad kay Sir Inger, samantalang si Colt ay kinikilala ang pangangailangan na magpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa kanilang tahanan. Sa isang mapangahas at malalim na palm, nakikipaglaban sila sa isang huling duelo, pumipili na hindi sundin ang tradisyonal na putok sa Amerikana, sa halip ay nagtamaan ang kanilang mga ulo ng bala, isang simbolikong galang sa kanilang pinagsamang karanasan. Habang iniisang ni Colt si John, nag-iba ang kanilang mga kapalaran. Nakakamit ni John ang pagpasok sa pamilyang magsasaka, nagsisimula ng susunod na yugto ng kanyang paglalakbay. Sa daan, nakakakita siya ng kapwa niyang naglalakbay patungo sa ilalim ng lupa na puno ng mga ilegal na duel. Sumali si John sa laban na may determinadong mukha, handang gawin ang lahat ng panganib at posibleng paraan sa pag-asang makuha ang kinakailangang pera. Si John ay humaharap sa isang nakakatakot at matindi ang kalaban sa isang laban na angkop para sa isang epikong kaganapan. Ipinuputok niya ang kanyang baril sa isang walang tigil na pagsalakay, ngunit nananatili namang matibay ang kalaban. Nang ang mga bala ay makatama, bumagsak si John, ngunit nananatiling hindi naglalaho ang kanyang espiritu. Lumalaki ang panganib habang naghihiganti ang kalaban, nagpapaputok ng serye ng mga putok. Bumagsak si John ng pangalawang beses ngunit tumatangging sumuko. Ibinangon niya ang kanyang sarili, puno ng determinasyon, at habang ang kaaway ay handa ng maglunsad ng isa pang sunod-sunod na pambobomba, ginamit ni John ang sitwasyon at nanalo. Sa wakas, ang bilang ng referee ang nagsasalaysay ng kanyang tagumpay. Sinasabi ni John ang kanyang premyo, iniipit ang pinaghirapang pera, at nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, habang ang kanyang mga sugat ay mabigat sa kanya, sa huli napapraning siya ng pagod, sumusuko sa isang mahimbing na pagtulog. Si John ay nagigising sa mga sumunod na oras upang makatuklas na si Colt ay nasa kanyang tabi. Ang kanyang mapagkalingang presensya ay bumabalot sa kanya habang inaalagaan ang kanyang mga pangangailangan, at sa pagsiklab ng sumunod na umaga, natutuklasan niya ang kanyang sarili sa loob ng nakakagaang yakap ng isang magandang tahanan. Si Colt, na may kanyang mabait na espiritu, nagbibigay ng sustansya at pampatibay loob, ngunit bumubulwak ang kuryosidad ni John, at nais niyang maunawaan ang kanyang motibo para bumalik. Ngunit nananatili si Colt na tahimik, nakatuon sa kanyang tungkulin na alagaan si John hanggang sa bumuti ito. Nagsasama silang buong araw na nagbibigay daan para sa kanilang ugnayan na lumaki at umunlad.
Sa sumunod na araw, patuloy si John, matibay ang kanyang kalooban, habang nagsisimula siyang sumunod sa isang pagsasanay ng pull-ups upang maibalik ang kanyang nawalang lakas. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang di mabilang na dedikasyon ay nagbubunga ng mga resulta, habang nakakamit niya ang kanyang sigla at lakas. Sa puntong ito, nagsisimula siyang magkwento tungkol sa mga subtleties ng kanyang buhay at ang mga pangyayari na nagdala sa kanya sa daigdig ng duelo. Ipinapinta niya ang larawan ng mas simple na pamumuhay, isang buhay na puno ng walang tigil na pakikibaka, at isang walang katapusang paghahanap ng layunin sa gitna ng iba't ibang trabaho na umaasam ng kanyang sariling puwang sa mundo. Iniukit niya ang kanyang sarili sa masusing pagsasanay, pinagbubutihan ang kanyang mga teknik sa paghawak ng baril hanggang sa siya'y puno na ng kumpiyansa sa sarili. Na may bagong determinasyon, muling ipinagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay, dumating sa isang simpleng motel kung saan sila nagpasya na mag-overnight. Habang sila'y nag-e-enjoy ng almusal sa kaakit-akit na bar kinabukasan, napansin ni Colt ang dalawang lokal na batang napadaan at napansin ang mga ito. May kakaibang pagkilala na bumabalot sa silong ng kwarto, pinoproteksyonan ang kanilang pagtatagpo ng hiwaga. Mabilis, napapansin niya ang mala-eskandidong anyo ni Reggie na pumara sa harap ng bar upang sunduin ang isang binatang may sasakyan. Itinatangi niyang pansinin, isang tahimik na tagamasid sa isang lihim na pagsasalitan. Siya ay nag-aalok na maglakad ng dahan-dahan mamaya, ngunit nagpasya si John na bumalik sa motel para magpahinga ng maayos. Habang ang araw ay umuusad, natagpuan niya ang sarili na nasasangkot sa isang kabi-kabilang pangyayari. Nakakakita siya ng isang nagugulumihang babae na may hawak na kutsilyo at nagtangkang habulin, subalit natagpuan lamang niya ang isang patay na lalaki sa loob ng bar. Dalawang nakakakilabot na lokal ang lumilitaw sa horizonte, nag-uudyok ng isang nakakatakot na laban, kung saan sumali rin si John sa gulo at pinaatres ang mga nag-atake sa kanila. Nanginginig dahil sa naranasang panganib, ipinipilit ni Colt na dapat silang umalis ng madalian. Ngunit ini-reassure sila ng may-ari ng motel na ang mga pinatay na umaatake ay hayagang mga magnanakaw na nais magnakaw sa kanila. Sa isang malasakit na hinga, nagkakatipon sila, ngunit ang kanyang determinasyon ay nagsisimulang magbago. Lumalabas na may kanyang tinataglay na kaguluhan sa kanyang loob. May alinlangan siya na harapin si John laban sa matindi at makapangyarihang si Sir Inger, at takot sa multo ng kamatayan na sumasalampak sa kanya. Kahit na siya'y maging tagumpay, naniniwala siya na magiging permanente ang pagbabago kay John. Habang siya'y umaalis, nagtatagpo sila ni Reggie ngunit walang sinasabing salita, tanging isang maikli at mabilisang tingin lamang. Para kay John, ang daan ay kumukuha ng ibang liko, habang siya'y sumasakay sa isang paglalakbay na inorganisa ni Reggie. Siya ang nagdadalang tao sa kanya patungo sa harap ni Sir Inger, isang lalaki na nagtatayo bilang utak sa likod ng mga duelo, at nag-uutos ng respeto bilang ang walang katapusang pinakamahusay. Isang larawan ng tiwala sa sarili, siya'y nagdadalamati sa pagbagsak ng mga duelo mula sa mga elegante at sining na paligsahan tungo sa marumi at kahindek-hindek na mga spektakulo ng sugal. Ipinapahayag ni John ang kanyang damdamin na nagiging sanhi ng mayabang na titig mula kay Sir Inger. Ang eksena ay nakahanda, at ipinaalam ni Sir Inger kay John na ang duel ay magsisimula sa susunod na araw bago ito umalis. Samantalang nasa kanyang pribadong silid, si John ay binisita ni Reggie na nasa kalahating hubad. Una siyang nag-aatubiling sumalungat, ngunit natagpuan niyang hinihila siya patungo sa isang mainit na ugnayan. Sa pag-usbong ng araw ng pagtatangi, si Reggie, na lumantad bilang karelasyon ni Sir Inger, naghahanda ng sandata ni John para sa paparating na laban. Si John, sa tahimik na pagninilay-nilay, nag-aayos ng kanyang sarili, parehong pisikal at mental. Ang tatlong ito ay nagsisimula ng isang tahimik na paglalakbay patungo sa isang liblib na burol, ang napiling lugar para sa kanilang laban. Si Reggie, ang hindi kinakampihan na tagapamahala, inaalis ang isang bala mula sa bawat armas, iniwan ng 5 lamang para sa duel. Isang mahalagang sandali ang papalapit. Iniwan ni John ang kanyang ballistikong jacket, ang labang ito ay isang sayaw sa kamatayan, walang proteksyon. Habang inihihimas niya ang kanyang damit, maramdaman ang pagnilabot ni Sir Inger, na pinapalakas ng tanawin ng sugatang katawan ni John. Nagtataglay ng matibay na pagkakafocus, nagtaglay ng senyales si Reggie, at saka naglabas ng kanilang mga putok, isang synchronized symphony ng kapalaran. Ngunit sa mga huling sandali, nasaksihan natin ang nag-iisang paglakad ni John palayo mula sa teritoryo ni Sir Inger, ang resulta'y nababalot sa nakakagiyaw na kahiwagan. Ang kwento ay nagtatapos ng may kakaibang kapanapanabot na palaisipan, iniwan tayong nagmumula sa ating pagninilay-nilay sa kapalaran ng ating misteryosong pangunahing tauhan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito.
Maraming salamat sa panunood.